Papainom ko lang mamaya. Hindi tumatot kung magpapainom. Tatlong records ka na lang to. Sinunod kung magpapainom ka. Yung kasama ko sa bahay, magiginom. Heel ng palm natin. Saan po siya i-place? Siyempre, middle of the chest, di ba? Eh kaso, anong part ng middle of the chest? Samantalang itong buong part na to, middle of the chest yan, di ba? So, to be exact, sternum. So, para po mas accurate tayo, di ba yung sa ribs natin, meron siyang paganyan, di ba? So, sa pinakatuktok niya, dagdag ka ng 2 cm or 2 daliri, tapos doon mo i-place yung heel ng hand. Okay? Yun po yung proper placement natin ng kamay. Tapos, yung other hand sa taas. Interlock po. Okay? And then, yung mga siko natin, kailangan po nakalock siya. And then, itong shoulder, lean forward, kailangan po dyan naka-gitna din siya. Tapos yung lakas na ginagawa natin, or yung force, saan dapat nagmumula? Pwede sa shoulder, or pwede mo rin gamitin yung bigat na katawan mo. Okay? Ito po yung gagawin natin. So, kailangan din dito, may balance ka, yung tuhod mo, medyo naka-wide siya. Okay? Kasi iba nakaganyan eh. Wala silang balance eh, di ba? So, kailangan medyo naka-wide. And then, mag-pub ka na. Narinig yung clicking sound na sinabi ni Sir Josh kanina? Yun. Sa mannequin kasi, yun po yung basehan namin para malaman namin kung tama ba yung lalim. Okay, yung clicking sound. Pero yung clicking sound na yun, huwag mo hahanapin sa totoong tao. No? Nakabali na yung buto. Nagkakarak pala yung ribs eh. Ribs na pala yun. No? Kasi, what if yung bits ng kanta ng Bee Gees na Stay Alive, familiar ba kayo doon? Yung stay alive, stay alive. Alam niyo lahat yun? Yung chorus, alam niyo? Alam niyo? Okay, sige. Tuloy natin. Ako, mag-CPR, chest compression. Kayo, kakanta. Okay. Okay, sige. 1, 2, ready, sing! Stay alive, stay alive. Oh, yun. So po yung tamang bilis, pero huwag kang kakanta habang nag-CPR ka, no? Sa isip na lang. Kasi, sa CPR, meron tayong mga tinatawag na cycles. Okay? Sa chin, and then itingala mo yung kanya airway. Okay? Tapos yung pag-pump. Paano yung pag-pump natin dito? Kailangan po, around 6 seconds yung pag-inhale, exhale. Ganun po katagal. Kumbaga, dahan-dahan lang. No? Nakita ba yung sambat ng leg niya? Pumapasok yung hangin? Yan. So, dito po kasi, no, iiwasan natin na parang ginawang gulong ng bike yung kanyang lungs. Dahan-dahan lang dapat. Okay? We have to check the scene safety. Dapat ligtas ang lugar. Kapag ligtas ang lugar, lapit na kayo sa patient natin or sa guest ninyo, sa case ninyo. Tapos pakilala kayo, Sir, I'm Josiah. Isa po akong trained first aider. Pwede po ba akong tumulong? Yes. Okay, pag nag-yes na, lalapit tayo kay patient, iluluhod ang paa or tuhod na malayo from the head part. Okay? Pero wala namang problem kung isasabay ninyong ganyan. Basta careful lang kayo na hindi tatama sa ulo. Okay? Next. Ang next na gagawin, check for the responsiveness. So, shoulder tap tayo. Okay? Ma'am, okay ka lang ba? Ma'am, okay ka lang ba? Okay? So, check for the responsiveness. And then, call for help. Tawag tayo. Sir, pwede ba kayong tumawag ng ambulance? Tapos, magpadala po kayo ng AED. Yan din discuss Sir June. After that, check the A, B, C of the patient. Airway. Ito yung tinuro ko. Tilt. Airway is clear. Kung meron, tanggalin nyo lang. Tapos, breathing and circulation. 1001, 1002 hanggang 1010. Okay? Assuming si patient ay walang response, walang breathing,
at walang pulse, ibig sabihin, kamukha ng sinabi ni Sir June, cardiac arrest, we have to start what? CPR, correct. Okay? So, naipakita na ni Sir June ang proper position natin. Ang CPR, 30 compression. So, eto na yon. Start ko na siya ng 5 cycles. Okay? So, magka-count ako. Pinakita mo na yung count? Hindi pa? Okay, ang counting natin, ganito siya ha. Pakinggan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Okay, so 30 yon. Okay, paano naging 30 yon? Medyo magulo, di ba? 1 to 20, normal na count. Of course, after ng 20, dapat may 21, 22. Pero medyo mahaba daw bigkasin yon. So, instead na 21, mag-go 1, 2, 3, 4 na lang tayo. Okay, now, pagdating sa 29 or doon sa number 9 natin, di ba sabi ko 9 and 1. Dapat 30 yon, di ba? Or 10, di ba? Pero instead, 9 and 1, dahil yun ay marker natin na naka-isang cycle na ako. Okay, so ibig sabihin, kung naka-first cycle na ako, pag tinuloy ko, ganito yung mangyayari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. Second cycle. O, kunwari, third naman. 7, 8, 9, and 3. 7, 8, 9, and 4. Hanggang 9 and 5. Okay, shortcut ko lang. Tuloy-tuloy lang yon. Okay, now, naituro na ni Sir June ang proper positioning ng CPR. So, I think we can proceed na. Do's and don'ts. Do's and don'ts. Okay, of course, when you start CPR, mali ang ginagawa ko na kausap ko kayo habang nag-CPR. Kasi what if nabuhay ang patient? Wala na, patay na ulit siya. Okay, hindi ka dapat nakikipag-chismosa kapag nagsi-CPR. Dapat nakatingin kay patient. Okay? Ano pa? Ang positioning natin, dapat straight. Kung nasaan ang puwersa natin, proper body mechanics, hindi pwedeng nasa side, nakaganyan. Okay? Hindi pwedeng masyadong malayo. Ang puwersa natin, kailangan straight down. So, how do we make it na straight down? Sa mga nasa side ko, kung makikita nyo, ang line ng shoulder ko dapat hindi nakaslant. Dapat naka-lean forward para diretso pababa. Okay, para makita nyo sa harapan, hindi pwede ito, dapat straight down. So, naka-lean dapat ako doon. Okay? Ano pa? Hindi manggagaling ang pwersa sa kamay. Hindi siya galing dito. Kasi kung dito siya galing, ganitong itsura niya. Forearm. Hindi dapat sa forearm. Hindi rin dapat galing sa ulo. Headbangers ang tawag namin dyan. Okay? So, hindi pwede doon. Hindi rin pwede yung pasimple tayong mga boys. Okay? Yung massager na tinatawag natin, bawal din yon. Hindi rin pwede yung nagbabounce. Kasi sinasabi namin sa exam, dapat may clicking sound. So, ang ginagawa nila, pag hindi nag-click, ha? Saan na? Diba? Hinahanap nilang ganun kung saan nag-click. Okay, dapat hindi siya nagbabounce. So, straight tayo dyan. Tapos, lean forward, nakatingin, nakalock ang elbows. Kung nakikita nyo, yung dalawang loob ng siko ko nakalabas. Hindi siya nakaganyan, nakaganyan. Lock. Yan. Totally nakalock siya. Ang purpose naman, bakit tayo naka-open sa ilalim at nakalock to, kasi sigurado papawisan ka dyan. So, support to at hindi pwede nakaganyan kasi baka magka-injury ka sa kamay. Okay, so 5 cycles tayo. After nun, meron tayong NLF ulit. Ang NLF natin before and after ng 5 cycles. Okay, so gagawin ko lang ulit yon. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Okay, so patient, assuming, no, kunwari nakadami na tayo ng cycles, assuming ay merong pulse and merong breathing, na-revive na ang
patient natin. Okay? So, pag na-revive na ang patient, alright, ang gagawin natin, ilalagay siya sa recovery position. Okay? So, tawagin ko na si Sir Paul. Okay? Ang volunteer natin kanina. Meron na siyang pulse, may breathing, meron na siyang circulation. Nag-check na tayo lahat. Okay? So, dalawa ang pwedeng paglagyan ni Sir Paul. Okay? Either sa hospital or sa kabaong. Hindi, joke lang. Okay? So, dalawa ang side na pwede lang. Okay? So, papunta dyan or dito. Kailan ginagamit yung either of the two? Dito, kung okay naman siya, clear naman, kung gusto mo siyang i-check na maayos, pwede naman yun. Pwede rin naman doon. Pero, madalas ginagamit na doon siya isa-side kapag meron siyang fluid o kaya nag-vomit siya para, syempre, hindi mapupunta sa'yo. Okay? So, paano ba yon? Kung saang side nyo siya gusto, o sige, left or right, ang gusto ninyo? Left? O sige, papunta na lang dyan. So, kung papunta dyan, itataas natin ang kamay na to. Of course, baliktad lang kung dito sa kabila. Tapos, dito lang yan. Tapos, ang gagawin dito, pwede nating i-fold na ganyan. I-cross natin, or pwede rin naman na naka-fold na ganito siya. Okay, wala namang problem. Tapos, shoulder and hips natin, isa-side ang patient. Ito naman, magiging support, unan. Tapos, ito sa floor. Ang paa, kung kinross natin kanina, ibabalik nyo lang ng ganito. Okay? Tapos, kung may mga fluid na lumalabas sa kanya, i-tilt natin yung head niya, tapos titingin ka dito siya. Yan. Titingin natin siyang ganun. Head tilt tapos down. Okay, tapos from this position, pwede nyong i-check ang back part ng pasyente for any more injuries. Okay, kung anong makikita ninyo, pwede nyong i-manage yun. Okay? Alright, sige. Thank you, Sir Paul. Palakpakan nyo naman po si Sir Paul. First aider, can I help? Yes. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ma'am, okay lang po ba kayo? Sir, pwede ba kayo tumawag ng ambulance tapos padala po ng AED? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ang pasyente ay walang pulso, walang hininga at walang malay. Umpisahan na ang CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. This is just assuming na dumating agad yung ambulance. Analyzing rhythm. Everyone stand clear. And 3. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 4. Kung napagod ko yung mag-count, pwedeng si partner yung mag-count sa inyo. Okay, sample natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. (1001, 1002, 1003). Assuming the patient has pulse and has breathing, tapos patient has been recovered, place the patient into recovery position. Okay, and cut. Okay na po yun. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, Up to 100 yan. Okay. No pulse, no breathing, start CPR. Okay, forward yung kamay ng konti. Forward. CPR. Okay, compress. Sige. Yan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Yan. Okay, pumasok yung air. Good. Tapos, attach tayo nito. Sa pin na lang para mag-isip. So, assuming, attach na. Power on tayo. Analyzing rhythm. Everyone stand. Dito sa gitna, na parang, alam nyo kung saan nakadikit yung parang backpack natin? So, dito sa gitna. Okay, hindi po sa batok, hindi rin dito. Okay, so dito sa gitna. Now, syempre malakas dapat yon. Pero bago mo gawin yon, dapat nakaposition tayo. So, paano yung gagawin natin? Ito yung importance din ng same gender dapat. So, i-insert natin to, make sure inform niyo lagi yung patient sa gagawin ninyo. Sir, so support ko lang po yung chest ninyo, tapos i-bend forward ko po kayo. Kung nakikita ninyo, naka-side ako, hindi ako pwede nakaharap na ganyan. Okay? Kasi imagine nyo, kung sa office yan, tapos nakaharap ng ganyan, may pumasok. Okay? So, pangit ang makikita natin. So, naka-side tayo dapat. So, bend forward, tapos, 5 na back slap. So, ready ka na ba? Sure, walang personalan na. Trabaho na. Joke lang. Okay? So, 5 back slaps. 1, 2, 3, 4, 5. Malakas. Okay? Yun ang first option natin. Okay? Next. Harap tayo dito, sir. Second option natin. Kung hindi pa rin lumabas doon, kasi anong ginagawa doon? May nagsasend ng vibration para matanggal yung object. Now, ang second natin, ito yung tinatawag na Heimlich maneuver or yung abdominal thrust. How do we locate the abdomen? Okay? Pwede nyo gawin sa sarili ninyo. Yung ring finger, kahit sa ang kamay, ilagay ninyo sa pusod, sa belly button. Tapos, ibaba ninyo yung middle at yung pointing finger. Sa taas ngayon ng pointing finger, kung dito yan, na ganyan, correct? Kung ito yung kamay ko, ilalagay ko yung closed fist ko sa taas nun. Yun na ang abdomen natin. Okay? So, papakita ko sa inyo ha, sir. Lulocate ko lang yung abdomen nyo. Ayan, belly button. Okay? Tapos, baba, close. Tapos, ilalagay dito. Okay? Ang gagawin natin dyan, yung motion natin, pabaliktad na letter J. Pasok, taas. Okay? Pag ganun siya. 5 times yun. Okay? Syempre, hindi ko gagawin kayo, sir. Baka lumabas yung mga fish collector. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So ngayon, pag hindi pa rin nangyari yun, okay, ang gagawin nyo na lang po noon, magdadasal na kayo. Okay? Hindi. Pero yun ang gagawin natin kasi lalabas talaga yun. Okay? Now, what if tinry mong i-Heimlich, pero ginaganon mo, hindi mo abot yung kamay mo. No? Dalawa lang yan. Either maliit ka o kaya malaki yung pasyente mo. Okay? So, pwedeng gawin natin sa mga medyo healthy natin ng mga patient. So, pwedeng directly na dito sa chest. Ito yung chest thrust natin, 5 times. Pwede rin pong gawin ito sa mga pregnant. Kasi kapag dito mo ginawa yan sa buntis, makalabas yung bata sa bibig. Okay? So, dito siya. Okay? In case, last na to, in case na during your management na wala ng malay, yan ang purpose bakit nakaside tayo. Para meron tayong pwersa. Okay? Pag natumba siya, ihiga nyo lang siya tapos 5 compression, check yung airway. Yun lang siya. Okay? Thank you, Sir Arnel. Ganyan pa siya. Tapos, pag nag-back slaps tayo, ang tatama yung heel. At hindi po siya buong pwersa. Okay? Parang dinadrop mo lang. Okay? 5 times. Okay? Yun lang po yung sabihin natin. Okay? Questions? Questions? Wala na. Okay. Kung wala. 2, 1, 2. Ako may 3. Okay? So, ganun siya. Okay? Okay? Count by 2. Okay? Yeah. Isanin niya lang kayo. Sige, isanin niya lang. Tapos, all number 2, 1 step backward daw. Sige, lahat ng number 2. Okay? Ngayon, sir, pag lumipat, ikaw dito ka pa din. Tapos, ikaw, sir, pag lumipat ka, diretso ka dito sa... Yan. So, bawal tayong lumipat sa ulo. Bawal tayong dumaan sa ulo. Bawal umakbang sa ating pasyente. Okay. Ang gagawin natin yan, ikaw command lang, team, are you ready to kneel? Sasagot kayo, yes or ready.
Okay, o team, ready to kneel? Yes. 1, 2, 3, kneel. Good. Ayan, sige. Baba natin yan. Ayan, ito sir, pwede mo na siya. Double good. O, dahan-dahan sir. Tamaan ang pasyente. Pwede po kayong tumayo kung hindi nyo nakikita. Ayan. So ngayon, sir, doon nyo na din. Ayan, susunod ng konti. Tapos, lapit ka dito, sir. Okay, ikaw, sir, susunod dito. Ayan. Ang pinakatrabaho mo lang, hanggat hindi siya natatali, yung ginawa ko kanina, nakahawak ka lang. So, pwede kang nakaluhod or pwede kang nakadapa. Nasa sa'yo, sir. Okay, so hawak ka na. Sige, hawak ka na. Sige, sa ulo. Wala kang ibang nahawakan, sir, ulo na. Okay, siko sa floor. Ayan. Ang purpose ng siko, Dapa talaga, dapa. Mouth to mouth, mouth to mouth, mouth to mouth. ayan, ang hawak natin. Sino pong pwedeng mag-secure muna ng ano ni sir? Salamin. Thank you. Okay, so yan Dapat ang talaga position yung boss ni sir. speaking Okay, mo. pwede kang lumapa dyan, nasa sayo. Okay, baka yung insert coin lumabas. Okay. So ang gagawin natin yan, kapag na-secure na, parang yung ginawa namin ni Sir June, i-insert na to sa ilalim. Carefully. Tapos, nakita mo na yung strap, ilalagay, slide down. Sige, sir. Yan. Sige, sir, huwag ka matakot sa bangkay. Okay. Okay, good. So, pag na-secure na yan, ang gagawin, ilo-load na natin sa spine board. Ang gagawin natin dyan, eto, itataas na dito, yung kamay. Yung left hand, itataas dito. Yan, saan. Tapos, yung left leg niya, sir, i-cross mo sa right. Sige, sir, si partner mo lang dyan. And left leg over to right. Yan. Okay. Tapos, ang position niyo, sir, sir, dalawa. Hawak ka sa shoulder at hips. Tapos, ikaw, sir, hips at yung sa tuhod. Okay, ang gagawin niyan, isa-side kasi natin. Ngayon, sir, ikaw, ano yung gagawin mo, ha? So, nakahawak ka dito, ganyan. Okay? Dalawang tuhod, sir. Ayan, gitna ka, sir. Kamay yan. Pwede po kayong tumayo, ha? Hindi ka nakikita dyan. Pwede kayong ulit na dito. Okay, ganito. Kapag niload siya, ito yung patient natin. Ito yung spine board. Pag niload, sasalukin mo talaga siya. Okay? Careful, kasi baka tamaan yung ulo ni sir. So pagkatikit na pagkatikit, ibababa na siya. Okay, reminders. Kapag dinaba si sir, huwag kang pumusog ha, kasi nasa side ka talaga. Ikikit na pa natin siya. Okay? Team, ready to load the patient? Ready? Yes, ready to go. Okay, ready? 1, side lang ha, wag over. 1, 2, 3. Side. Down. Ito-down niyo siya. Okay, wala. Ulit. Dapat malaload siya. Kasi as in, sasalukin talaga natin siya. Okay, ready? 1. Isang side din talaga. 1, 2, 3, side. Down. Yan. Baba. Yan. Stop. Ang kamay, X. Yan. Sige, sir. Kaya gano'n muna yan. Huwag mo munang kita tanggal. Yan. Hawak ka dito, sir. Tapos ikaw sa gitna. Dalawa. Tapos tuhod. Ngayon, ang surface natin smooth. So, kailangan mag-sacrifice sa inyo ng tuhod para hindi mo maraming spine board. Okay? Alam po, medyo masakit. No? So, ang gagawin natin yan, pag sinabing ready to push and push, pa-slant dito. Slant. Hindi nyo po push forward, pa-slant. Kasi kung mas malakas ang forces, sir, magagalaw na yung spine niya. Okay? So, slant dito. Yun ang push, tas pull, pababa. Ganun natin siya ikikit na. Okay? Ready to push and pull. 1, 2, 3, push. Ayan. Good. Tapos, okay na pala. Good. Isa lang pala. Ibabalik na. Tapos, nakalimutan kong sabihin, sumabay ka pala ganun, sir. Okay, that's good. Okay? Kasi pag hindi siya sumabay, nawawa po yung tayo. Okay, now, kapag na-load na si patient, pwede natin ilagay ng mga straps, correct?
Start mo muna bago tayo iiwan. Sorry, hindi pala yung Start mo muna direction. bago tayo iiwan. Dalawang kamay. Yung sa'yo, sir, spread mo pa. Ayun, siko, tuhod. Baba. Okay, ganito muna yung gagawin, ha? Ita-test yung spine board kasi kung kayang buhatin ang patient. So, pag tinest, ganito lang siya. Makinig. Pag tinest, konti lang, tataas ng konti, tapos ibababa. Huwag yung ibabagsak. Test sa spine board. 1, 2, 3. Tama. Good, baba. So, ibig sabihin, kaya ng spine board ang patient. Ngayon, kapag tatayo na, tama yung position ninyo, nakaisang paa na. Ayan. Tapos, diretso na kayong tatayo. Okay, kayo mag-count kasi kayo bubuhat. 3. 1, 2, 3. Okay, good. Careful. Ngayon, kapag travel, okay, harap mo na, harap mo na. Harap mo na. Yan. Marcha kayo, marcha. Basta. Okay, sabay-sabay. Hit ng paa, ha? Careful kayo sa stairs, ha? Kapag kayo yung baba tayo. Okay? Okay, dito po. Inner foot first. 1, 2, 3. Careful. Ayan. Stop. Harap dito. Pabalik. Harap pabalik. Dito. Hindi, baka. Tayo muna. Careful, careful. Okay. Baba dito. Iharap natin to ng ulo. Kapag ilalagay sa ambulance, sa stretcher, sa kabaong, mauna po ang ulo. Okay, stop muna dyan. Stop muna. Okay, tapos, any last message po?